Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, kagaya na sinabi ko sa inyo, ngayon sa video ito, pag-aaralan na natin yung control structure, okay? Marami kasing nakapaloob dyan. So simulan natin dun sa tinatawag natin na conditional statement. So ngayon, kailangan natin ng notes. So open ko na yung code editor. Yun yung magsisilbing notes natin. So eto na yung code editor guys. Comment muna tayo. Sabihin natin, ang pag-uusapan natin ngayon is yung control structure. Pero specifically, anong part ng control structure? Yung conditional statement. Marami kasing part yan. Dito tayo maganda magsimula. Conditional statements. And yung conditional statements, guys, marami rin yang laman. Pero ngayon, i-define muna natin. Gusto ko muna maintindihan ninyo, ano ba yung conditional statements? Okay, yung conditional statements, guys, sa programming, ito yung moment or ito yung pagkakataon kung saan na inaalaw mo na yung program mo is gumawa ng sarili niyang desisyon. You are allowing your program or code to make decisions. Okay? Binibigyan mo ng capacity yung program mo na gumawa ng desisyon. Pero yung desisyon na yun, guys, based lagi yun sa condition. Based on condition. Meron tayong bagong word ngayon. Yung salitang condition. Kailangan nating alamin. Teka, gagawa siya ng desisyon. Yun yung conditional statements. Pero base sa condition. Ano naman yung condition? Okay, yung condition, eto naman siya. Yung condition, guys, yun ay isang expression. So, pag sinabing expression, hindi ibig sabihin to sobrang hirap na math ha. Napakadali lang nito. Napag-aralan na natin to. Pag sinabing condition, yun ay expression kung saan makakakuha tayo ng dalawang probability. Okay? Dalawa lang yung ine-expect natin sa expression na to. Ano yung ine-expect natin sa kanila? True or false. True or false lang. So, meron tayong condition. Yung condition na yun, meron siyang expression. Yung expression na yun, dalawa lang yung pwede niyang i-provide. It's either true or false. Hindi pwedeng both. Isa lang. True or false lang. Doon depende yung decision ng ating program. Okay? So, without further ado, simulan na natin para maipakita ko na mahirap kasi pag notes lang tayo, diba? So, hashtag include iostream. So, siguro naman guys, sa paulit-ulit kong pagta-type nitong hashtag include na to, sa ulado nyo na, diba? Yun din naman yung main purpose ko dyan. STD, tapos integer main, and then lagay tayo ng curly braces, lagay na tayo ng return 0. Yan. So ngayon guys, kaya nga sinabi ko, maraming parte yung conditional statements. So isa-isahin lang natin. As of now, gusto ko ang pag-aralan muna natin is yung if statement, 'di ba? Merong tinatawag na if statement. Meron ding if else, meron ding nested if. So medyo complicated na yung iba kaya doon muna tayo sa pinaka-basic, yung if statement. Okay, so lalagay ko rito sa notes natin. Pag-aaralan natin ngayon is if statement. Ayan. Ngayon, balik tayo sa code natin. So, ganun pa rin naman. Magde-declare tayo ng variable. Sabihin natin, gagawa ako ng integer na variable. Pangalan niya is x. Lalagyan ko siya ng value na 10. Diba? So, integer pa rin. Gamit na gamit yung integer kasi yung programming is napakadaming mathematics niyan. Okay? So, si x, ang value niya is 10. Ngayon na meron na tayong variable. Simulan natin yung if statement natin. So, gusto ko maintindihan ninyo, paano ba mag-code ng if statement? Punta muna tayo sa ating notes. So, pag magko-code ka ng if statement, guys, magsisimula ka lagi sa if. Tapos, ang sunod niyan, parenthesis. Yung parenthesis na yan, nandyan yung condition. Huwag niyong kakalimutan to. Ganito yung sequence, ganito lagi. Andyan yung condition. Ngayon yung condition, dyan mo makukuha kung true or false. True ba or false yung condition? Ngayon, after ng condition, merong kasunod yan yung curly braces. Yung curly braces, nandito naman yung code na magra-run. Anong code to? Ito yung code na magra-run kapag ka ang condition mo is true. Okay? So, condition natin, dalawa inaasahan natin. Kapag ka ang condition natin is true, magra-run yung code. Run code. Magra-run tong code na to na nasa loob ng curly braces. Pero kapag ka ang condition natin is false, magi-stop, terminate, hindi magra-run yung ating code. Ganun ang mangyayari. So, gusto ko lang muna intindihin ninyo, mamaya i-demo natin. Again, paano mag-code ng if statement? Mauuna yung if, tapos merong parenthesis kung saan nakalagay dun yung condition. Tapos yung condition ang magsasabi ng true or false. Pag true, mag-execute yung kasunod. Okay? Yung code na kasunod ng parenthesis. Pero kapag ka false, magi-stop, magte-terminate, hindi siya magpo-proceed. Okay? So, paano yan? I-code na natin. Balik tayo ngayon dito. So, again dito, nag-declare tayo ng integer variable na x na merong value na 10. So, mag-code na ngayon tayo ng if statement. Again, saan magsisimula? If. Diba? So, pag sinabi mong if, alam na ni compiler mo yan, oy, kagamit siya ng if statement. Anong kasunod? Parenthesis. Diba? Parenthesis yung sunod. Nandyan yung condition. So, mamaya na ako gagawa ng condition. Yan, para di kayo malito. Pagkatapos ng parenthesis, ang sumunod niyan is curly braces, kung saan doon nakalagay yung code na gusto natin mag-run kung true yung condition. So, curly braces tayo.
tayo. Tapos, gawin natin, maglagay na tayo ng code dito. Enter. So, sabihin natin, magka-character out to. Ang ika-character out niya is hi, true pa. Tapos, end line. So, itong character out na to, na nasa loob nitong curly braces, magra-run lang to kapag yung condition dito is true. So, ngayon, gumawa na tayo ng condition. Paano ba gumawa ng condition? Napakadali lang, guys. So, involve lagi dito yung mga variable natin. So, dito, since ang variable natin is x, so, i-mention ko yung x dito. Kung si x, tapos kung naalala niyo yung mga operators, yan, dito natin lahat magagamit yon. Si x ba is greater than, sabihin natin, greater ba siya sa 5? So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to, guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Ito yung condition natin. So, again, anong inaasahan nating sagot galing kay condition? Dalawa lang. It's either true or false. So, kung sisimulan natin ulit basahin yung ating code, so meron tayong integer variable na x. May value siya ng 10. Tapos, sinimulan na natin yung if statement natin. If, kung, tapos conditional na tayo. Kung ang x, which is may value na 10, is greater 5, true or false? Si x ba is greater 5? Yan yung laman ng condition. Si x ba na may value na 10 is greater 5, true or false? Kapag ka true, magra-run yung ating curly braces. Therefore, magdi-display yung high true pa. Pero kapag ka false, hindi yan magdi-display. Bakit? Kasi kapag ka false yung condition, magi-stop yung program, magte-terminate. Okay? So, in this case, if x is greater 5, true yun. Diba? Kasi si x, 10 yung value niya. So, greater siya sa 5. Therefore, magra-run ngayon yung high true pa. So, i-run ngayon natin para malaman natin kung legit ba yung mga pinagsasasabi ko. So, pag ni-run natin to, dapat magdi-display yung high true pa. Okay? Ayan, guys. As you can see, nag-display siya. So, bakit siya nag-display? Kasi yung condition is true. Again, ang rules natin, eto. Kapag ka ang condition ay true, magra-run yung code. Anong code? Yung code na nasa loob ng curly braces ng if statement. Okay? Ngayon, kapag false, mag-i-stop. Napakadali lang, di ba? So, in this case, nag-run siya. E, paano ngayon kung sasabihin natin na papalitan natin yung number? Sabihin natin 50. Basahin natin ulit. If x is greater 50, true or false? Kung ang value ni x is 10 lang, greater ba siya sa 50? Hindi. O, ano sagot? Di false? Dahil false, guys, pag nirun natin to, wala nang magdi-display. Hindi na magra-run yung code. Kasi nga, false eh. Diba? Magi-stop na yan, magta-terminate. So, pag kinlik ko yung run, wala ka nang aasahang display dito. Nakita ninyo? Blanco. Okay? Pero sabihin natin, kung i-update ko yung variable, sabihin natin, ganun ha, sige, gagawin kong 100 yung x natin. Ayan. So, si integer variable x, meron na siyang value ng 100. Kung babalikan ngayon natin si condition, if si x na ang value niya ngayon is 100 na, siya ba ay greater kay 50? Yan yung laman ng condition. True or false? True. So, ibig sabihin, magra-run ngayon tong character out. Pero palitan natin yung output. True na. Kasi 100 na eh. Nako, ewan ko lang kung di mo pa mag-gets to. Again, ulitin natin. If statement to. If, tapos parenthesis, yung condition nandun. Ano yung condition? Kung si x is greater 50, true or false? True yan. Kasi si x 100 yung value. Magra-run ngayon yung code na nasa loob ng curly braces. Character out, true na. Kasi 100 na eh. Diba? So, i-run natin siya. So, dapat magbe-print ngayon yan. Okay? So, wait natin. There you go, guys. Nag-print na siya. So, basically, ganyan gumagana yung if statement. Okay? So, ngayon na naintindihan na natin yung if statement. Ganun pala yung if statement. Magde-decide siya kung i-run niya ba tong code na to o hindi niya i-run. Pero, yung pagde-decide niya na yon, it will be based on the condition. Nakuha ninyo, guys. So, yung task na gusto mong ipagawa sa kanya, ilalagay mo yun sa loob ng curly braces. Hindi lang naman character out yung pwede nating ipagawa dyan. Maraming bagay. Okay, sinasabi ko lang sa inyo na kung ano yung task na gusto mong ipagawa sa program mo, ilalagay mo yun sa loob ng curly braces, sa loob ng if block. Lahat ng code na nasa loob ng if, ang tawag yan is if block. Okay, guys. Ngayon, bakit ilalagay mo dito sa loob ng curly braces ng if? Kasi dun mangyayari yung decision, di ba? Or isa sa pinakamaganda example niyan, for example, is meron kang application na bawal yung 18 years old pababa. So, ilalagay mo dyan yung 18, di ba? Ano mangyayari sa condition ngayon? Kapag ka ang
edad. Parang ganito, if the age, so palit na natin, age, lagay natin yung age is 17. So sabihin natin yung age is less than naman. So, sabihin natin 18. Okay? Kapag ka less than 18 yung age, lagay natin not allowed. So, pag niran natin yan guys, lalabas yung not allowed. Diba? And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also, yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So, I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So, kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? Pwede mo rin lagyan na not allowed minor. So, yan natin. Nakuha ninyo. Yan yung isa sa example guys kung saan natin pwedeng gamitin yung mga conditional statements. Diba? Ngayon, next natin is yung if-else. So, paano naman yung if-else? Ano namang nagagawa nun? Meron ng if, tapos meron pang else. So, ito guys, napakagandang topic nito. So, yung if-else guys, ganito naman siya.